nga, kahit sa panukalang batas, back to zero yan. Back to zero. Back to zero. Hindi po pwede, nasa third reading na tayo nakaraan. Natapos, hindi, tuloy na lang natin, third reading na rin tayo. Hindi pwede. Back to zero pa yun, refining pa nga yan. Di ba? Yan yung respeto doon sa bagong grupo na dating. Di ba? Pero ang isa pa sa mga mainit daw sa pin ngayon, sabi ni BP Inday Sara, gusto ko humarap sa impeachment. Para nang sa ganun, may pagtanggol ko ang aking sarili at may paliwanag ko sa taong bayan, yung mga akusasyon laban sa akin. Pero ang maduguro sa sinabi niya is yung madugo. Blood pact daw yun. Kaya, pero ito yung kinuhang literal ng mga kalaban niya, Kuya Benny, ha? Sabi nung isa, nakita mo na lang yung mga pamilya Duterte. Talagang gusto laging gulo eh. Lagi nga, gusto laging away eh. Di ba? Ewan ko lang kung kayo ba ay, kung napakinggan niyo po yung konteksto ng pahayag ng pangalawang Pangulo sapagkat sinabi niyang bloodbath, talaga bang dadaanak ang dugo doon? Hindi naman. Ang sinasabi niya lang naman na bloodbath doon is yung magiging mainit yung usapan kung saan magiging madugo yung bakbakan. Hindi naman literal. Alam mo, nangyari sa atin dati yan, nung tayo nasa gobyerno pa. At minsan ini-interview ng ating sekretary noon, ng sekretary ng DNR na si Simato. Abay, may tinanong tungkol sa Pangulo. Abay, dahil daw sa salita ng Pangulo, nangangahulugan ba na iba yung pananaw ng sekretary at ng Pangulong Rodrigo Duterte at that time? Medyo malutong. Bay, talagang sumabat ang inyong lingkod at sabi ko, you don't take the words of the President literally. Ayun, tama naman. Dapat, edukadong tao ka pagka kinukuha mo yung mga salitang ganyan. Ayun. Diba? Meron kasing mga pabalbal lang, di ba? Totoo. Kumbaga usaping kalye lang. Di ba? Pero hindi naman yung literal. Kung kanini Kuya Benny nag-uusap yun, sapagkat usapang tambay lang ito, bakit ganun ang pagkakala ninyo? Diba? Masyado yung nililiteral na ang nangyayari tuloy nagiging ipokrito tao. Di ba? Nag-iingat sa pananalita, pero ang nasa damdamin naman ay kitang-kita mong masama ang ginagawa. Iyon ang masakit na katotohanan. Mabuti pa itong mga to, nagarapan magsalita, sabihin na natin garapan. Pero ang nasa damdamin ay kabutihan ng tao. Kasi ang sabi daw ng pangalawang Pangulo, Kuya Benny, ito natin hindi niya alam kung paano boboto mga senador at magiging niya bilangan agad ng boto dahil wala pang mga sapat na ebidensya na hawak ang Kongreso. Nga naman, hindi pa nagsisimula Hindi pa nagsisimula. Sa mga complaints, etc. At wala pang may papakita ang prosecution at hindi pa alam ng publiko kung anong klaseng depensa ang kanyang gagawin sa kanyang panig. Di ba? Ito po, sabihin harapin lang natin yung katotohanan. Ito talaga yung factual. Again, huwag kayong magdaan. Baka isipin kasi nila, yan na naman ang sa ganang mamamuhay. Pagtatanggol na naman si ganyan. Hindi po natin pinagtatanggol. Basically, ito po yan. Ang inyo pong lingkod, sakali mang may kinikilingan ako, at sabihin na natin ng akusado ay kaibigan ko, kung yung krimen ay malinaw sa mata ng tao, at kung yung krimen ay talaga nga namang malaking pagkakasala sa sambayanan, abay, imposible pong kampihan pa yan. Hindi na po yung usaping partido yan. Ang gaya ko ng sinasabi, yes, tama po. Tama ang ating Senador Jingo Estrada na ito ay numbers game at usaping politikal. Pero usaping politikal ito, in a sense na kapag ikaw ay masisira yung kinabukasan ng iyong buhay, politikal, ay hindi mo naman isasapalaran yan. Tama ba? At yan nga nangyayari sa Senado. Di ba? Hindi mo isasapalaran yan. Unang-una, makikita natin na kapag mali, ang taong bayan ay hindi naman po pagkarating sa mga ganyang sitwasyon. Sa natatapos sa eleksyon, yun nangyayari. Nagpakita na ng gilas ng taong bayan. Di ba? Pero sa aking pakiramdam, yung gilas na ipinakita ay swabe pa lang. Nga, simple pa lang. Simple pa. Kasi mas malaki ang pasya sa 2028 yan, presidential elections. Mas matindi ang... yun yung madugo. Ito dugtong ko pa, binigyan din ng Vice Presidente na nais siyang matuloy, Kuya Benny, ang trial para magkaroon ng isang bloodbath sa Kongreso. Magkaroon daw ng simple talaga, dadanak ang dugo dyan. At alam mo ba,
boses daw ni BP Inday, wala, nag-graphics lang daw. Sumagot na, Kuya Benny. Eto na, may sumagot. Ayun, sabi ng BP. As lawyer, alam naman natin ang gagawin ng mga abogado. Marami silang paraan sa batas, etc. etc. No, ha? Pero ito ang gusto nating mapansin, Kuya Benny. Ang isang paboritong tao mo sa Pilipinas ay sumagot. Alam mo kung sino? Sino? Tungkol sa naging pahayag ng pangalawang Pangulong Inday Sara. Ito, pagkikita ko sa inyo. Ipanunood namin sa inyo. Bayulente kayong tao, sabi niya. Sige nga, i-play nga natin.